Ang 19 na taong gulang na si Tong Xiao ay isinilang sa masiglang baybaying lungsod ng Dalian sa hilagang silangang bahagi ng China na may populasyong higit sa 6 na milyong tao. Siya ang nag-iisang anak nina Chengsheng at Yang Shui at palaging napakalapit ng kanilang pamilya sa isa't isa. Lahat silang tatlo ay masisipag at mula pagkabata ipinakita na nitong hindi lang ang kasipagan kundi pati ang pambihirang talino. Pinagsasama niya ang hilig sa sining at galing sa agham. Tumutugtog siya ng piano, sumasayaw at nangangarap balang araw na gumawa ng mga eskultura o magtrabaho sa laboratorio. Pero sa pananaw ng mga kaibigan at pamilya, kayang-kaya niyang magtagumpay sa kahit anong larangan. Nakatanggap siya ng edukasyon sa Dalian Yuming High School, isa sa mga pinakakilalang paaralan sa lungsod. Kilala ang paaralang ito sa mataas na marka ng mga estudyante sa pambansang pagsusulit na tinatawag sa China na Gaokao, ang pagsusulit para makapasok sa universidad. May ilang estudyante, lalo na ang pinakamahusay, ang nakakatanggap ng oportunidad na makapasok sa universidad kahit hindi na kailangang kumuha ng pagsusulit. Isa sa kanila ang nobyo ni Tong na nakapasok sa isang mahusay na universidad sa China. Ngunit si Tong mismo, kahit gaano siya nagsikap, ay hindi nakuha ang resulta na inaasahan niya. Isa itong mahirap na yugto para sa kanya. Kailangan niyang muling isipin ang kanyang mga plano at kung anong landas ang tatahakin. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting humina ang kanilang relasyon. Nagpasya si Tong na gawin ang isang matapang na hakbang. Lisanin ang kanyang bayan at mag-aral sa Iowa State University upang pag-aralan ang chemical engineering. Buong puso siyang sinuportahan ng kanyang mga magulang. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang ipon na katumbas ng humigit kumulang $100,000 upang matupad ang kanyang pangarap. Kailangan pa lamang ayusin ang ilang dokumento para sa pag-alis, kabilang ang pagsusulit sa wikang Ingles. Noong tag-araw ng taong 2011, habang naghahanda para sa pagsusulit na iyon sa Beijing, nakilala nitong si Li Xinyang. Nagsasanay din siya sa Ingles at nagpaplanong mag-aral sa Estados Unidos, sa Rochester Institute of Technology sa estado ng New York. Agad silang nagkaintindihan. Pareho silang naghahanda sa buhay sa ibang bansa at dumaraan sa magkatulad na kaba. Makalipas ang ilang panahon, ipinakilala nitong si Lee sa kanyang mga magulang. Nakita nila kay Lee ang isang mahinahon at magalang na binata, ngunit pakiramdam nila ay walang mangyayaring seryoso sa pagitan nila. Ganon din ang opinyon ng iba. Ngunit ayon kay Tong, simple lang ang lahat. Walang obligasyon sa pagitan nila. Pagsapit ng Setyembre taong 2012, tuluyan nang lumipat si Tong sa Amerika at nagsimula sa kanyang pag-aaral. Mula pa sa unang araw, naging magaling na siya sa klase at sinamantala ang lahat ng oportunidad sa buhay estudyante. Kapag wala siya sa harap ng libro, sumasayaw siya, nagtuturo ng wikang Chino sa ibang estudyante at madaling nakikihalubilo sa iba. Malapit siya lalo sa mga babaeng kasamahan niya sa tirahan. Kahit mas matanda siya kaysa sa kanila, tinatawag pa rin siyang bunso dahil sa kanyang tangkad na 157 sentimetro. Sabi ng kanyang kaibigang si Jin, napakatalino raw nitong. Minsan nakakaloka na. Lagi niyang sinasabi na hindi siya handa, pero siya ang laging nakakakuha ng pinakamataas na marka at kabilang sa pinakamahusay sa klase. Kahit hindi na sila madalas magkita ni Lee, patuloy pa rin silang nagkakausap. Ngunit isang araw sinabi ni Lee na ang layo ng halos 1,500 kilometro ay napakahirap para sa kanya. Kaya't nagpasya siyang lumipat sa parehong universidad na pinapasukan ni Tong. Habang hindi pa nagsisimula ang klase niya at wala pa siyang matutuluyan, pansamantala muna siyang nanirahan sa tirahan ni Tong. Wala namang tutol ang mga babae, pero aminado silang may konting pagkailang sa ganoong setup. Hindi siya masyadong nakikipag-usap sa iba, hindi rin siya nagsisikap makipag-ugnayan o tumulong sa gawaing bahay, lagi siyang may iniiwang kalat. Hindi niya gusto kapag umaalis si Tong ng mag-isa. Palagi niyang gustong malaman kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Patuloy namang sinasabi ni Tong na walang seryoso sa kanila at lalo lang siyang napapagod araw-araw sa pagiging sobrang mapanghimasok nito.
Sa panahong iyon, halos 2 taon na mula nang magsimula siya sa pag-aaral at sa kabuuan, maayos naman ang takbo ng lahat. Sa wakas, sa ikinagalak ng mga ka-housemate niya, lumipat na si Lee sa sarili niyang tirahan at nagsimulang pumasok sa mga klase. Ngunit unti-unti nang lumalayo si Tong sa kanya. Sinabi niya sa mga kaibigan na gusto na niyang tapusin ang lahat at mag-move on. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang sa isang insidente sa kalsada gamitin ni Lee ang address nitong na parang kanya. Dahil dito, hindi lamang sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kundi naapektuhan din ang relasyon niya sa mga kasama sa bahay. Ayaw na nilang makita si Lee at ayaw na rin nilang marinig ang pangalan niya. Noong 3 ng Setyembre taong 2014, nakikipag-usap si Tong sa isang kaibigan na tila lumalalim na ang koneksyon nila. Hindi na ito basta pagkakaibigan lang. Inamin niyang matagal nang hindi siya masaya sa relasyon kay Lee at ito'y pabigat lang sa kanya. Kahit may plano silang magstay sa isang motel sa darating na weekend, sinabi nitong na pagkatapos nito, ayusin na niya ang lahat. Halatang halata, malapit na silang tuluyang maghiwalay. Pagkalipas ng 4 na araw, sa gabi ng 7 ng Setyembre, nagpadala ng mensahe ang ama ni Tong. Dati kasing sinabi ni Tong na nawawala ang salamin niya at naghahanap siya ng kapalit, kaya nais lamang malaman ng ama kung nakahanap na siya. Maikli at walang emosyon ang sagot. Miss Miki medyahaan na dalayan bikula ondi. Sinabi niyang nanghiram siya ng salamin sa kaibigan. Nang inalok siya ng ama na mag-video call tumanggi siya, sabi abala raw siya. Nagtaka ang ama niya. Parang malamig ang pakikipag-usap at may kutob na siyang hindi maganda. Maya-maya rin sa gabing iyon, bandang 1:30 ng madaling araw, nakatanggap ng mensahe ang isa sa mga ka-housemate ni Tong. Pero galing na ito sa telepono ni Lee. Nakasaad doon, nasa akin ang telepono ni Lee pero malapit na itong malobat. Nangyari ito ng umaga ng 8 ng Setyembre. Pagsapit ng Lunes, inaasahang babalik na si Tong sa bahay lalo na't dala niya ang salamin pero hindi siya dumating. Sa simula, bahagyang pagtataka lang ang naramdaman nila pero agad itong napalitan ng pagkabahala. Lumipas pa ang ilang araw at wala pa ring balita mula sa kanya. Nagpasya ang mga kaibigan at kasama niya sa bahay na magsaliksik kung may nakakita o nakausap ba siya kamakailan. Ngunit walang makapagsabing nakipag-ugnayan siya. Pati sa social media, wala ni isang update. Napagpasyahan ni Jean, isa sa mga kasama niya sa bahay, na kumontak sa kakilala sa Minnesota dahil balak daw sana nitong na magpunta roon. Pero ayon sa mga tao roon, hindi nila siya nakita at kung sakaling dumaan man siya sa lungsod, malamang na hindi lang sila nag-cruise ng landas. Noong 18 ng Setyembre, nang maramdaman nilang seryoso na ito, nag-report ang mga kasama niya sa bahay tungkol sa kanyang pagkawala. Sa una, inakala ng pulisya na baka sabik lang si Tong sa kanilang tahanan at umuwi sa mga magulang. Karaniwan ito sa mga international student, pero agad nilang napagtanto na hindi iyon ang kaso. Walang bakas na lumabas siya ng bansa. Wala ring katibayan na nakarating siya sa Minnesota. Nahanap ng mga investigador ang estudyanteng kamakailan lamang ay naging malapit kay Tong. Ngunit wala rin itong maibigay na tulong o impormasyon. Ang kanilang ugnayan ay nagsisimula pa lamang at inamin niya na hindi pa niya lubos na kilala si Ton upang matukoy kung kakaiba ba ang kilos nito. Kaya't hindi siya agad humingi ng tulong. Nagbigay siya ng alibi na kalaunay na patunayang totoo. Samantala, ang mga estudyante at mga taga roon ay nagsimulang magdikit ng mga anunsyo at magbahagi ng mga post sa social media. Ang pagkawala ni Ton ay yumanig hindi lamang sa universidad kundi pati na rin sa buong syudad. Inanalisa ng mga investigador ang datos ng paggamit ng kotse at ang mga pahayag ng kanyang mga kasama sa kwarto at napatunayan nilang noong 5 ng Setyembre, sina Tan at Lee ay nagtungo sa Budgeton and Suites at nag-check-in sa kwarto bilang 219 gaya ng nakaplano. Kinumpirma rin ito ng may-ari ng motel na si Ken. Kilala niya ang dalawa. Dati na silang nagpupunta roon at wala siyang napansing kakaiba sa kanilang bisita. Noong 6 ng Setyembre, nakita ni Ken si Tan na naglalakad mag-isa sa lobby. Makalipas ito, parehong nakita sa CCTV ng isang gasolinahan sina Tan at Lee. Bumibili sila ng tubig.
Wala namang napansing kahina-hinalang kilos o ibang tao sa paligid. Ngunit kinabukasan, ika-7 ng Setyembre, napansin ni Ken na nawawala ang kotse ni Tan at bakante na ang kwarto nila. Tila umalis sila ng maaga noong ika-6 ngunit hindi nag-check out ng formal. Sa kasamaang palad, nagkaaberya ang mga kamera ng motel. Hindi na itala ang mismong oras ng kanilang pag-alis. Napansin din ni Ken na karaniwan ay natatagalan ng magpartner sa pag-alis, kaya't ang kanilang pag-alis ng ganoon kaaga ay nagdulot ng pag-aalalas. Sa pagsisiyasat sa tirahan ni Tan, natagpuan ang resibo ng pagbili ng kotse na nakatulong upang matukoy ang plaka nito. Ipinasa ito sa iba't ibang unit ng pulisya sa pag-asang maaaring matagpuan ito sa ibang lugar. Matapos kumuha ng warrant, sinuri ng pulisya ang bahay ni Lee at ang kwarto sa motel. Sa bahay ni Lee, makikita ang tila pagmamadali sa pag-iimpake. Sa mismong kwarto sa motel, may maliliit na madidilim na mancha sa pader at sa ulunan ng kama. Ngunit dahil walang malinaw na ebidensyang nagpapatunay ng insidente, hindi agad na isagawa ang mas malalim na pagsusuri. Isa pa, may ibang mga panauhin ng tumuloy sa kwartong yon pagkatapos ni Lee at Han, na siyang lalo pang nagpahirap sa investigasyon. Pinag-aralan din ng mga investigador ang kasaysayan ng mga tawag mula sa telepono ni Lee. Kung sakaling hawak pa ito ni Tan, posibleng makatulong ito sa pagtukoy sa kanyang kinaroroonan. Mula ika-5 hanggang ika-8 ng Setyembre, paulit-ulit itong tumatawag kay Paul. Halos lahat ng tawag ay mula sa Iowa at wala isa man mula sa Minnesota. Isang tawag ang talaga namang nakapagtaka. Galing ito sa China. Bagaman sa mga naunang usapan ay sinabi raw ni Lee na siya'y nasa China na, hindi ito tumutugma sa ideya na ang telepono ay hawak ni Tan. Bukod pa rito, ang mensaheng ipinadala sa mga kaibigan ni Tan na nagsasabing nasa Iowa City pa rin siya ay aktwal na naipadala mula sa Chicago. Kinalaunay na kumpirmang nasa layover nga si Lee sa Chicago na antala ang kanyang flight. Sa halip na maghintay ng susunod na biyahe, tumuloy siya sa Los Angeles at mula ron ay lumipad patungong China. Lalong naging malinaw, ang telepono ay nasa kanya, hindi kay Tan. Si Paul, ang taong madalas niyang tinatawagan, ay pumayag na makapanayam ng pulisya. Isinalaysay niya na si Lee mismo ang unang lumapit at humiling ng tulong para makabili ng tiket papuntang China. Medyo nagulat si Paul dahil alam niyang may klase pa si Lee, ngunit sinabi nitong may biglaan daw na pangyayari at ayaw na niyang ipaliwanag pa. Nang tanungin ni Paul kung kailangan ng round trip na ticket, sinabi ni Lee na hindi na. Sa puntong ito, malinaw na sa mga investigador na may nangyaring hindi kanais-nais kay Ton at si Lee ay formal ng itinuturing na pangunahing tauhan sa kanyang pagkawala. Noong ika-26 ng Setyembre taong 2014, isang tawag ang natanggap ng pulisya. May natagpo ang sasakyan ni Ton, isang Toyota Camry mula pa noong 1977. Nakaparada ito sa ilalim ng punong kahoy malapit sa mga tirahan sa paligid ng Iowa City. Isa sa mga bahay na iyon ay pagmamay-ari ni Lee. Ayon sa mga nakatira roon, matagal na raw nakatigil ang kotse sa lugar na yon at may masangsang na amoy na nanggagaling dito. Kinailangan muna ng warrant para ito masuri, ngunit sa kanilang karanasan, may ideya na ang mga investigador kung ano ang posibleng laman nito. Nang mabuksan na ang trunk, bumungad ang isang maleta at mas lalong tumindi ang amoy. Sa loob nito ay may nakalagay na dating tao, mayroon ding pabigat sa maleta at binalot ng tuwalya na may mapulang bakas ang ulo. Sa ngayon hindi pa namin masabi ng tiyak, kailangan pa ng pagsusuri. Ayon sa isa sa mga opisyal, matagal naming hinanap ang kotse, hirap kaming matukoy kung alin talaga ang aming hinahanap. Nakakalungkot na ganito ang naging katapusan. Bagamat hindi pa tapos ang pagsusuri, walang duda ang mga awtoridad. Ito ay si Ton Xiao, isang estudyante ng Iowa State University. Kinumpirma ng pagsusuri na ang natagpuan sa sasakyan ay siya nga. Huling nakita si Ton sa Iowa City noong ika-8 ng Setyembre. Hindi na ibunyag ang opisyal na sanhi ng pagkawala niya, pero ayon sa pulisya, hinahanap nila na ngayon si Jiangnan Lee, isang 23 taong gulang na estudyante mula sa China.
Hinala nilang nakabalik na ito sa kanilang bansa, bagamat wala pang opisyal na patunay. Kalaunan ay lumabas sa ulat na si Ton ay malamang na nagtamo ng matinding pinsala at nawalan ng hininga matapos siyang ipasok sa maleta. Hindi matukoy ang eksaktong oras ng pangyayari. Natagpuan din sa loob ng kotse ang mga dokumento ni Lee na nagpapakitang siya'y umalis na at sa upuang pangmanibela ay naroon ang sirang telepono ni Ton. Nang malinaw na kung anong nangyari, bumalik ang pulisya sa motel. Sa pagkakataong ito, kasama na ang mga eksperto. Lumabas na ang tuwalyang ginamit sa kanyang ulo ay mula mismo sa kwartong iyon. Sa tulong ng luminol, nakita ng mga forensic specialist ang mga bakas sa mga kasangkapan. Nakuna ng CCTV si Lee sa TJ Maxx habang matagal na pumipili ng maleta. Iyon mismong maleta ang pinaglagyan. Sinusukat niya ito, iniikot sa tindahan. Sa Walmart naman siya bumili ng 2 pabigat, isa ron ang natagpuan sa loob ng maleta. Sa unang tingin, tila walang saysay ang lahat. Kagagaling lang nila sa isang weekend trip, tapos kinabukasan, may nangyaring hindi maipaliwanag. Ngunit hindi nagtagal, natunto ng mga pulis ang isang tao na nagbigay ng impormasyon na nagpabago sa kabuuan ng investigasyon. Ayon kay James Dorsetta, direktor ng International Program, 2 estudyante na mula sa ibang bansa ang nawala sa loob ng 20 taon niyang panunungkulan. Sa isang seremonyang isinagawa bilang pagpupugay, nagsalita siya mula sa puso at ang alaala ni Ton, lalo na ang kanilang unang usapan, ay tila bumalot sa kanyang isipan. Sa tuwing mapapadaan ako sa mall at makita ang kiosk ng Dipping Dots, naaalala ko siya. Nangako ako sa sarili, balang araw kapag kaya ko na, titikman ko ang sorbetes na yon bilang pag-alala sa kanya. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Ton ang umamin na mahirap pa ring pag-usapan ang nangyari. Napapangiti ako kapag naaalala ko kung paano ko siya unang nakita. Huling nagsalita ng gabing yon ang kaibigan ng kanyang ama, isang kakilala ng pamilya na naglakbay pa mula Virginia, upang personal na makiramay at magpasalamat sa lahat ng dumalo. Sa mga panahong hindi na nakikita si Ton, ilang tawag ang ginawa ni Lee. Isa roon ay sa isang babae na nagngangalang Karen. Mahigit 3 oras silang nag-usap. Kinalaunan ay nakipag-ugnayan sa kanya ang mga investigador para malaman ang pinag-usapan. Nalaman nila na ang usapan ni Ton at ng kanyang kaibigan noong 3 ng Setyembre tungkol sa kagustuhang tapusin na ang lahat kay Lee at magsimula ng panibagong buhay ay na-monitor. Tumawag si Lee sa mismong oras na iyon at nang hindi namamalayan ni Ton, tila nasagot niya ang tawag. Halos kalahating oras niyang pinakinggan ang kanilang pag-uusap. Ayon kay Karen, halatang hindi mapakali si Lee. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nag-post siya ng isang makahulugang mensahe sa kanyang social media. Nang pagtagni-tagniin ng mga investigador ang lahat ng impormasyon na mayroon sila at ikumpara ito sa kung paano natagpuan si Ton, naging malinaw na ang lahat ay pinlano ng maaga at maingat. May hinala na ang dumbbell na nakuha sa ebidensya ay ginamit upang pabigatin ang maleta upang ito'y maitapon sa ilog sa ibang pagkakataon. Sa pagsusuri sa data ng kanyang telepono, nalaman na sa pagitan ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw, nasa paligid siya ng Skunk River. Malamang ay sinusubukan niyang alisin ang anumang bakas ng nangyari. Umaasang matatakpan ito ng tubig. Ngunit nang marating ng mga investigador ang lugar, napagtanto nilang hindi sapat ang lalim ng ilog, kaya't marahil ay doon na lang naiwan ang lahat sa loob ng sasakyan. Sa puntong iyon, malinaw na sa mga investigador ang kabuuang pangyayari. Matapos marinig ni Lee ang pag-uusap ni Ton, tila nawalan siya ng kontrol at nagsimulang kumilos. Noong 5 ng Setyembre, tulad ng napag-usapan, nag-check-in ang dalawa sa isang abot-kayang motel. Kinabukasan, 6 ng Setyembre, may binili si Lee at noong gabi ring yon ay nag-book ng one-way ticket papuntang China. Iyon na ang huling araw na may nakakita kay Ton. Noong 7 ng Setyembre, matapos ang mga hindi ka nais-nais na pangyayari, bumalik siya sa apartment, nag-empake at naghanda ng umalis. Ilang sandali siyang naglibot sa lungsod, tila nag-iisip kung pupunta pa ba siya sa ilog. Ngunit sa huli, nagbago siya ng isip at iniwan ang lahat sa loob ng kotse. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe gamit ang pangalan ni Ton.
para sa kanyang mga kaibigan at ama upang makakuha ng oras. Noong ika-8 ng Setyembre, nasa Chicago na siya kung saan siya bumili ng tiket patungong Los Angeles at makalipas ang isang araw, nasa eroplano na siya papunta sa China. Nawala na siya. Ang opisyal na kautusan para sa kanyang pag-aresto ay inilabas lamang noong Marso 2015. Ngunit sa mga oras na yon, mahirap na siyang matagpuan. Isa pa sa mga suliranin ay ang kakulangan ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China tungkol sa extradition, kaya't alam ng mga pulis na limitado ang magagawa nila. Gayunpaman, kahit nasa kabilang dulo siya ng mundo, ang kasong ito ay patuloy pa ring pinag-uusapan at tinututukan sa mga balitang Chino. Nakapanayam ko ang isang propesor na dalubhasa sa kulturang Chino at kinumpirma niyang kilala at naaalala pa rin ang kwentong ito. Ayon sa kanya, kung magkaroon ng sapat na ingay ang publiko sa China tungkol sa kasong ito, posibleng magkaroon ito ng epekto sa pagbabalik ng taong tinitingnang mahalaga sa investigasyon, si Shunan Lee, pabalik sa Estados Unidos. Tunmao ang makaanak ng babae, halimbawa, ay maaring gumamit ng internet at opinyon ng publiko upang magpakita ng panawagan sa mga autoridad para makipagtulungan sa Amerika. Si Dr. Kenneth Quinn, bago niya pamunuan ang isang prestihiyosong internasyonal na parangal para sa seguridad sa pagkain, ay 30 taon nang nagtrabaho sa US State Department at naging embahador sa Cambodia. Ayon sa kanya, ang kahandaan ng China na tumulong sa paghahanap kay Lee ay maaaring umikot sa iisang prinsipyo, kamkinsin handa si Windy Chikit, ang pagkakapantay-pantay ng pabor. Ibig sabihin, kung tutulong sila sa atin, ano naman ang kaya nating ibalik? Kapag ang usapin ay tungkol sa paglilipat ng isang mamamayan mula sa isang bansa patungo sa isa pa, lalo na kung sensitibo ang kaso, madalas na hindi pumapayag ang isang panig kung walang katapat na konsesyon. Gayunpaman, hindi niya naniniwalang pagtatakpan ng China ang sinumang maaaring may ginawang masama. Dahil ang naapektuhan din ay mamamayan ng China, may interest din silang mapanagot ang dapat managot. Iminumungkahi ni Quinn na maaari ring magpasya ang China na sila na mismo ang tumapos sa kaso sa ilalim ng sarili nilang batas. Sa huli, pareho silang mamamayan ng bansa, kaya tila malabo na basta-basta nilang isuko si Lee sa Amerika. Ngunit ayon sa kanya, posibleng magkaroon ng mga hindi formal na kasunduan sa pagitan ng mga bansa na makatutugon sa interes ng dalawang panig. Ang investigador na si Ginoong Gonzales na nanguna sa kaso ay determinado. Ayon sa kanya, nais niyang ipadama ang malinaw na mensahe. Kahit may nangyari mang malubha sa isang tao, hindi ito palalampasin. Hindi mahalaga kung saan ka galing, saang bansa ka lumipat o saan ka nagtatago, walang susuko. Kasama ng taga-usig ng estado ng Iowa, nakipag-ugnayan siya sa mga autoridad ng China at sa embahada. Sa kanilang kaginhawahan, nagpahayag ng kahandaang tumulong ang panig Chino at nangakong hahanapin si Lee at aaksyonan ang kaso sa kanilang sariling jurisdiksyon. Di nagtagal, lumabas ang isang opisyal na pahayag at naging mainit na usapin sa buong bansa ang kaso. Nagsimulang magbahagi ng larawan ni Lee ang mga tao sa internet at naging trending ang hashtag na may pangalan niya. Noong buwan ng Mayo taong 2015, habang nagtatago sa Wenzhou at napagtanto niyang wala na siyang lusot, kusang sumuko si Lee. Siya ay kinuha ng mga autoridad. Upang opisyal na maipasa ang kaso sa China, kailangan ng mga tagapagpatupad ng batas doon ang lahat ng ebidensyang nakalap ng mga investigador sa Amerika. Sa buwan ng Hunyo, formal siyang inaresto at ang kaso ay nairehistro bilang isang mabigat na paglabag na sinadya. Makalipas ang isang taon, inamin ni Lee ang kanyang pananagutan, sinabing hindi raw niya lubusang naunawaan ang nangyari at nasa mahirap siyang kalagayan noon. Ayon sa kanya, nagkaroon daw sila ng hindi pagkakaunawaan at ginawa lang daw niya ito bilang tugon para ipagtanggol ang sarili. Itinanggi niyang may plano siya at sinabing aksidente lamang ang lahat. Eksaktong sa oras na handa na siyang bumalik sa China. Ipinahayag niyang minahal niya si Tong ng totoo at hindi niya natanggap ang hindi pagbabalik ng damdamin nito. Tumagal lamang ng 6 na oras ang pagdinig.
Hiningi sa mga magulang ng babae na huwag dumalo sa korte. Ngunit hindi ito napigilan ang ina ni Tong. Pumasok siya sa silid ng korte sa gitna ng labis na emosyonal na estado. Anya, nawalan ng saysay ang kanyang buhay at tanging pait na lamang ang naiwan. Nakipagkita naman ang mga magulang ni Lee sa pamilya ni Tan at humingi ng paumanhin para sa kanilang anak. Bilang tanda ng pagsisisi, pumayag silang magbayad ng kabayaran, 2 milyong yuan na katumbas ng halos 300,000 dolyar. Sa mga ganitong kaso, maaaring magmula ang parusa mula sa 10 taon ng pagkakakulong hanggang sa pinakamabigat na hatol at hindi itinago ng mga mahal sa buhay ng babae ang pag-asa nilang maipataw ang pinakamabigat na desisyon. Binanggit ng ama ni Tan ang isang lumang kasabihang Tsino, ang taong kumuha ng buhay ng iba ay dapat managot ng buong buo. Ang kasong naging matunog sa mga silangang isla at lumampas sa mga hangganan ng mga bansa ay sa wakas ay natapos. Ang dating estudyante ng Universidad ng Iowa, si Jiang Yanli na 24 na taong gulang, ay gugugol ng natitirang buhay niya sa kulungan sa China, lahat dahil sa nangyari sa kanyang kasintahan. Ito ay naganap noong buwan ng Hunyo taong 2016. Noong panahong iyon, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, ayon sa batas ng China, maaaring mapababa ang sentensyang ito makalipas ang 13 taon. Ngunit, tulad ng karaniwang nangyayari, walang katiyakan ukol dito. Tinanggap ng pamilya ni Tan ang desisyon ng korte ng may kaunting kaginhawahan. Sa kanilang pananaw, pareho lamang ang magiging hatol kung isinagawa ito sa Estados Unidos. Pakiramdam nila, ang hustisya ay naipataw ayon sa tamang proseso sa Iowa at maging sa kanilang sariling bayan. Binigyang diin ng panig Amerikano na ang mga ebidensya ay matibay, kaya't hindi na sila nagulat sa naging resulta ng kaso. Ang pinakamahalaga, ayon sa kanila, ay naipataw ang nararapat na parusa. Hindi masyadong magaan, ngunit hindi rin sobra. Ang bigat ng balitang ito ay labis na nakaapekto sa ama ng babae at bumagsak ang kaniyang kalusugan. Inabisuhan pa siyang huwag nang bumiyahe ng malayo. Hindi na siya personal na nakabalik sa Amerika upang kunin ang abo ng anak niya. Ang mga investigador sa Iowa ay nagkomento na ang kasong ito ay naging mahalagang halimbawa ng pagtutulungan sa pagitan ng Estados Unidos at China sa mga usaping may internasyonal na saklaw. Ayon sa kinatawan ng tanggapan ng taga-usig ng distrito, nitong mga nakaraang taon ay parami ang mga mag-aaral mula sa China na pumapasok sa mga institusyong pang-edukasyon sa Amerika, lalo na sa Iowa City. Kaya't napakahalaga na mapanatili nila ang pakiramdam ng seguridad at tiwala. Ang kaso ni Tan ay naging sentro ng atensyon hindi lamang dahil sa nangyari, kundi dahil na rin sa kung sino siya. Si Tan Xiao, na nasa edad na 19, ay kilala bilang isang masigasig, masipag at matapang na babae. Pumili siyang iwan ang sariling bansa upang subukan ang sarili, lumago at gawin ang lahat para maipagmalaki siya ng kanyang pamilya. At nagtagumpay siya. Sa lahat ng aspeto, walang duda na napakaliwanag ng hinaharap na naghihintay sana sa kanya. Ayon sa kanyang mga kaibigan, isa siyang positibong tao na kayang magpatawa, magbigay sigla at sumuporta sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang kasama sa kwarto, isang babae na ang pangalan ay Jean, ay hanggang ngayon ay iniingatan pa rin ang maliit na aklat panalangin na ibinigay sa kanya ni Tan. May nakalagay na tagapagbukod roon na may markang petsa ng kanilang huling pagkikita. Nakasulat doon, "Tulungan mo akong huwag maligaw sa landas kahit gaano ito kahirap daanan. Paalalahanan mo ako na hindi ako naglalakad mag-isa, kundi may mga kasama akong nais ding magpatuloy." Ang maniniwaakuyo ang mga salitang ito ay naging simbolo para kay Jean na ang kanyang kaibigan ay nasa tabi pa rin niya sa espiritu. Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng episode na ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang mga taong mahal ninyo.